Magandang araw mga ka-Crime Notes. Heto na naman tayo sa bago nating episode na tiyak na kapupulutan mo ng aral at magiging isang malaking leksyon sa ating lahat. Isang totoong pangyayari na kapag natapos mong pakinggan ay tiyak na magkukwestiyon sa iyong pananaw tungkol sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Ang mga tao ba na malapit sa iyong kalooban ay tunay kayang nagmamalasakit o pakitang tao lamang ang magandang pakikitungo upang sa huli ikaw ay malinlang? Tapusin mo ang kwentong ito upang iyong maunawaan kung paano ang isang taong sobra kong magtiwala ay nauwi sa malagim na krimen ang kinahantungan. Bago ang lahat mga Crime Notes ay inimitahan ko kayong maging parte ng pagpapalago ng ating channel. Ang pag-subscribe sa ating channel ay libre lamang, kaya kung mahilig kayo sa mga crime documentaries or stories ay pindutin nyo lamang yung subscribe button upang updated kayo sa susunod pang mga episode na ating gagawin. Huwag na tayong magpatagal pa at simulan na nating talakayin ang pagpatay ng isang abogadong Pilipino sa foreigner na kliyente nito. Ano ang mga pangyayaring naganap sa pagitan ng dalawang tao na ito upang ito ay humantong sa kahindik-hindik na krimen? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas ay di makakaila ng iba nating mga kababayan ay lumuluwas na bansa upang magtrabaho, upang makatulong sa pamilya o para sa mas magandang kinabukasan na hatid ng pagkakaroon ng mas malaking kita. Isa na doon ang babaeng si Florentina Lalata. Ang Pilipina ay pumunta ng Singapore at nagtrabaho bilang isang domestic helper. Sa di inaasahang pagkakataon habang nagtatrabaho doon, ang Pilipina ay nakatagpo ng isang pag-ibig sa isang private tutor, si Maud Abdullah. Ang dalawa ay nagkamabutihan ng loob hanggang naging magkasintahan. Ang kanilang pagsasama at pagmamahalan ay nagbunga ng isang supling, kung kaya't ang dalawa ay nagdesisyon na tumira muna sa Pilipinas, kung saan dito na ipinanganak ang kanilang panganay na babae na pinangalanan nilang Sarah. Paglipas ng ilang taon, si Abdullah ay nagdesisyon na lumipat ng US para sa trabaho at gustuhin man itong sumama ang mag-ina nito sa kanya, ay minabuti ni Florentina na maiwan na lamang sa Pilipinas sa tabi ng pamilya nito. Sa mahabang panahon ng pananatili ni Abdullah na malayo sa kanyang mag-ina ay sumusulat ito upang makipag-ugnayan. Ngunit ang kanyang mga sulat ay hindi nakakarating dahil sa problema sa post office na hinuhulugan nito. Dahil doon si Florentina ay mag-isang itinaguyod ang anak at naging single mother ito. Bagaman mahirap ang magpalaki ng anak na mag-isa lamang, si Florentina ay napalaki ng maayos at matagumpay ang anak na si Sarah. Ilang taon ang lumipas at malaki at nagdalaga na si Sarah. Inakala ni Florentina na nakalimutan na sila ni Abdullah o di kaya naman ay nagalit ito dahil pinili nitong magpaiwan sa Pilipinas kasama ng kanilang anak. Hanggang sa ang isang sulat nito ay nagawang makaabot sa bahay ng anak na si Sarah. Ang sulat na iyon ang naging bagong panimula ng bagong koneksyon sa pagitan ng mag-ama. Silang dalawa ay malimit na magpalitan ng mga mensahe sa email at bagamat nawalay sa kanyang ama ng mahabang panahon, ang batang si Sarah ay piniling magpakumbaba at magpatawad. At noon ngang 2017, si Abdullah ay lumipad ng Pilipinas upang makasama ang mag-ina nito. Iyon ang unang pagkakataon na makita ni Sarah ng personal ang amang nawalay sa kanya ng mahabang panahon. Sa pagitan ng 2017 at 2018, bago ang pandemic, si Abdullah ay nag-travel ng 4 hanggang 5 beses sa Pilipinas upang makita at makabanding ang mag-ina nito. Ngunit dahil sa restriksyon ng COVID, ang amang si Abdullah ay hindi nakarating sa kasal ng anak nito na si Sarah dahil sa higpit at kasagsagan ng kumakalat na virus. Ngunit nangako naman ito na magkikita silang muli pagkatapos ng pandemic. Nang mga panahong iyon, si Maud Abdullah ay isa ng senior lecturer sa Universidad ng Thompson University sa Kamloops, British Columbia sa Canada. Kapag ang lalaki ay hindi nagturo, ay makikita itong nagpapraktis ng Pilates. Ang mga kakilala nito ay nilarawan siyang tahimik, matalino at mabait. Sa kalagitnaan ng pandemic noong 2022,
Ang email at social media ang naging pangunahing paraan upang makapagpalitan ng mensahe ang mag-amang Sara at Abdullah. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang lalaki ay biglang tumigil sa pag-reply sa anak nitong si Sara. Dahil ang huling email nito sa kanya ay noong February pa, noong nag-message ang ama sa kanya ng happy birthday, kung saan na-replyan niya ito noong March 17, ngunit ang Pilipina ay hindi na nakakuha pa ng reply mula dito. Ngunit nagulat ang Pilipina nang makatanggap ito ng isang mensahe kung saan ang nagpadala ay nagtatanong kung siya daw ba ang anak ni Mod Abdullah. Nagpatuloy pa ito sa pagsabi na tingnan na lang ni Sara sa Google ang balita. Doon ay napag-alaman ni Sara na ang kanyang ama ay nawawala noong March 11 pa at naiulat na missing sa mga pulisya noong March 14. Pagkatapos nitong hindi sumipot sa university na tinuturuan nito. Ngunit noong March 17 ay tuluyan nang naglaho ang pag-asa ng pamilya na makitang buhay si Abdullah. Dahil ang lalaki ay natagpuang nakalagay sa isang plastic bin, duguan at wala ng buhay sa likod ng isang narentahang van. Matapos ang masusing pag-iimbestiga ng mga kapulisan, ilang araw lamang ang lumipas sa isang abogadong Pilipino ang hinuli ng mga investigador kaugnay sa pagpaslang sa profesor na si Abdullah. March 18, kinabukasan, matapos nang makita ang patay na katawan ni Abdullah, ay hinuli ang kaibigan nitong abogado na si Rogelio Butch Bagabuyo. Kinusuhan ito ng interfering with the dead body, ngunit nakalaya ito pagkatapos magbayad ng bail. Ngunit sa galing ng mga kapulisan ay ilang araw lamang ay balik kulungan na naman si Butch at kinakaharap na nito ang kasong murder kaugnay sa pagpatay sa profesor. Sa investigasyon ng mga pulis ay lumalabas pala na si Rogelio Butch Bagabuyo ang naging abogado ng biktima noong nagdesisyon nitong makipag-divorce na sa kanyang asawa. Dahil sa ayaw nitong makihati ang asawa nito sa pera na naipon ay nagkaroon ng kasunduan ang dalawa na ang abogado nitong si Butch ang magtatago ng pera ni Abdullah at ibabalik na lamang ito kapag ang divorce ay na-finalize na. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ang dalawa ay naging malapit na magkaibigan. Kahit ang mga asset nito, mga private at personal na mga bagay sa buhay ay talagang naikikwento nito sa kanyang abogado na si Butch. Madalas din maikwento ni Abdullah si Butch sa anak nitong si Sara na ang lalaki ay malapit nitong kaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng divorce ni Abdullah ay namatay naman sa sakit ang ex-wife nito. At lumipas ang mga buwan at taon at gusto nang kunin ni Abdullah ang pera na kanyang pinatago sa abogado. Ngunit si Butch ay palaging may alibay sa oras na dumarating na ang takdang araw na pinag-usapan ng mga ito. Dahil ang totoo pala ay ginastos na ng ganid sa pera na abogado ang pera ng kliyente nito. Winaldas nito ang pera ni Abdullah sa pangaraw-araw na gastusin at ginamit din niya ito upang ipaayos ang bahay nito. Dahil sa lumalaking tensyon at pagdududa ni Abdullah kay Butch, ay pilit na nitong kinukuha sa abogado ang pera na pinapatago. Kung kaya't noong March 1, ang abogadong si Butch ay nag-email kay Abdullah na ibibigay na nito ang pera sa March 11. Kung kaya ang dalawa ay nagkasundo na magkikita sa opisina ni Butch upang doon na nito kukunin ang pera. Bago sumapit ang March 11 ay nakuhanan pa ng CCTV camera si Butch na bumili ng tooth storage box. Gumawa din ito ng to-do list sa cue card sa mga araw papalapit ng kanilang pagkikita. Sa masusing pag-iimbestiga ng mga kapulisan ay nakagawa ang mga ito ng timeline base sa mga kamera at resibo sa mga lugar na pinuntahan ni Butch ilang araw bago ang pagpatay. Noong March 11 alas 10 ng umaga ay naiulat na binuksan ni Abdullah ang computer nito at tinignan ang isang folder na may nakalagay na Butch, Question Meeting, March 11, 2022. 11:27 ng umaga ay nag-send ng text si Abdullah sa bagong girlfriend nito sa Indonesia na nagsasabing, I love you. 1:05 ng hapon ay makikita si Butch na umalis sa bahay nito upang pumunta sa opisina nito sa 335 Victoria Street. 1:13 ng hapon, ang security camera sa malapit na mga establishment ay nagpapakita na nagpa-parking ang abogado at naglakad papunta sa opisina nito, karga ang malaking duffel bag. 1:16 ng hapon, dinisarm ni Butch ang security camera sa kanyang opisina.
1:30 ng hapon ay tumawag si Abdullah sa isa nitong kaibigan upang ipaalam na makikipagkita ito sa kanyang abogado upang kunin ang pera nito. 2:52 ng hapon ay nakita si Abdullah na sumakay ng bus papunta sa opisina ni Butch. 3:13 ng hapon ay makikita na naglalakad si Abdullah papunta sa opisina ng abogado nito at yun na ang huling beses na makikitang buhay ang biktima. Dahil nang nasa loob na ito ng opisina ay mabilis na sinaksak ni Butch ng 2 beses sa leeg si Abdullah, 7 beses sa dibdib at isa pang saksak sa tiyan. Meron din itong slash sa mukha. Isang galaw na hindi inakala ni Abdullah na gagawin ng tinuring nitong matalik na kaibigan. Sa bilis ng pangyayari, ang biktima ay hindi na nagawang manlaban man lamang. Nang mapatay na nito ang biktima ay binalot nito ang katawan sa plastic. Dinagyan din niya ito ng garote sa leeg at nilagay sa bin at upang masigurado ay tinalian ng strap. Pagkatapos ay nilinis nito ang buong crime scene ng 2 oras. Bandang alas 5 ng hapon ay makikita si Butch na pinalapit ang sasakyan nito sa parking ng kanyang opisina. Pumasok muli sa loob at paglabas nito ay may dala-dala na itong malalaki at mabibigat na garbage bag at storage tote box. Kinarga nito ang mga dala sa sasakyan at isa pang homeless na tao ang tumulong kay Butch upang ikarga ang mga storage tote box at plastic garbage sa likod ng sasakyan nito. Walang kaalam-alam ang homeless na iyon na tao na pala ang bitbit nito. 5 minuto bago mag-alas 6 ng hapon, si Butch Magabuyo ay bumalik na sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Noong March 14, ang mga kapulisan ay nakatanggap ng missing report tungkol kay Mood Abdullah at dahil napag-alaman ng mga pulis na abogado ni Abdullah si Butch ay na-question din ito. Upang hindi mabisto ay sinabi ng abogado na nagkita silang dalawa bago ito mawala. Dinagdag pa nito na may nakaset silang meeting muli sa March 21 at si Abdullah daw ay nagbabalak na mag-out of town. Nang sumunod na mga araw ay inaya ni Butch ang dati nitong kapitbahay, kliyente at kaibigan na magkape sa labas, si Mr. Rottenbow. At doon ay sinabi ng abogadong Pinoy na marami itong mabibigat na bagay na kailangan itapon at nakiusap ito sa kaibigan na magrenta ng van para maitapon na niya ang mga ito. Dahil sa itinuturing ng kapitbahay na matalik na kaibigan si Butch ay hindi na ito nagtanong pa at nagrenta ito ng van para sa kaibigan. Nang makuha na ni Butch ang rentahang van ay nilagay na niya ang lahat ng trash bag at ang plastic storage na naglalaman ng patay na katawan ni Mood Abdullah. Ang kapitbahay at kaibigan ni Butch na si Mr. Rottenbow ay dinala ang van sa bahay nito at ang dalawa ay nagkita kinabukasan upang humanap ng lugar kung saan nila pwedeng i-dispose ang mga trash bag at storage box. Ngunit dahil sa wala silang makitang pagtapunan, dahil kung hindi puro yellow ang paligid, ang ibang lugar naman ay matao kung kaya't hindi sila maaaring maghukay. Ang dalawa ay nagplano na magkikita muli kinabukasan upang humanap muli ng lugar na pagtapunan. Ngunit sa di maipaliwanag na pagkakataon, ang apo ng kaibigan at kapitbahay ni Butch ay naghinala sa puting van na narentahan ng kanyang lolo. Sa paniniwalang naglalaman nito ng mga iligal na mga bagay, ay binuksan nito ang tooth storage at doon tumambad sa mukha nito ang paris ng paa ng tao. Mabilis itong tumawag ng mga pulis upang i-report ang kanyang nakita. Ngunit imbis na ang mga pulis ay magmadaling arestuhin si Butch, ay hinayaan ng mga ito na makapunta ang lalaki sa lugar na pagtatagpuan nila ng kanyang kaibigan at kapitbahay kinabukasan upang i-dispose ang laman ng van. At doon sa restaurant na pagtatagpuan ay tuluyan ng hinuli ang Pinoy na abogado. Sa sobrang lakas ng ebidensya kay Butch ay sinampahan nito ng kasong murder. Tuluyan na din itong inamin ng pagpatay. Inilaban ng mga abogado ni Butch na ibaba sa manslaughter ang kaso, ngunit ang hukom ay hindi ito pinagbigyan dahil sapat ang mga proof na ang pagpatay ay kalkulado at pinlano. Si Butch ay hinatulan ng guilty sa kasong murder at ito ay nasintensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong na may tsansa ng parol pagkatapos ng 25 years. Tanggal na rin ito sa kanyang propesyon ng pagiging abogado. Sa inyong palagay, worth it ba ang pera at buhay na kinuha ni Butch kay Abdullah kapalit ng habang buhay na pagkakakulong? Ang anak ni Abdullah na si Sarah ay sa wakas nagkaroon na rin ng kapayapaan nang makamit nito ang hustisya para sa kanyang ama.
Salamat sa pagtapos mo ng ating episode. Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay i-like lamang at kung mahilig kayo makinig sa mga crime documentaries or stories ay i-hit nyo lang ang subscribe button para ma-notify kayo sa mas marami pang episode natin gagawin. Hanggang sa muli, mag-ingat tayong lahat.